Pagkwestiyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC, ibinasura ng Pre-Trial Chamber 1. Ang argumento ng kampo ni Duterte, hindi sakop ng ICC ang Pilipinas dahil kumalas ito sa Rome Statute noong 2019. Pero ipinunto ng Pre-Trial Chamber na November 1, 2011 sumali ang Pilipinas sa ICC. At February 8, 2018 nagsimulang mag-imbestiga ang ICC prosecutor. State party pa ang Pilipinas sa mga panahong iyon, kaya giit ng ICC, sakop ng jurisdiksyon nito ang alegasyong crimes against humanity laban kay Duterte na nangyari rin sa mga panahong iyon. Bukod dyan, kahit nang kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute, patuloy itong nakipag-ugnayan sa korte, gaya ng paghiling ng gobyerno ni Duterte na ipagpaliban ng investigasyon noong November 2021 at pakikipag-ugnayan ng kasalukuyang administrasyon kaugnay ng pag-aresto kay Duterte nitong Marso. Sinisikap pa ng GMA Integrated News sa kuna ng pahayag ang kampo ni Duterte. Ikinatuwa naman ng pamilya ng mga biktima ng war on drugs ang desisyon dahil mapapahinga na ang anilay paulit-ulit na issue ng jurisdiksyon ng korte. This is the, kumbaga, most crucial issue. Okay. Kung walang jurisdiction, wala lahat itong mangyayari. Ang natatanging tanong na lamang ay, okay pa ba siya? Okay pa ba yung akusado natin para makapagtuloy na tayo finally? Imbestigasyon kaugnay sa kasong administratibo laban sa mga pulis ay dinadawit sa pagkawala ng mga sabungero na tapos na ng National Police Commission. Ayon kay NAPOLCOM Commissioner Rafael Vicente Calinisan, nakahanda na ang draft resolution nila. Pero itsetsyempo ang paglabas nito sa paglalabas naman ng resolusyon ng Department of Justice o DOJ. Nitong linggo natapos ang preliminary investigation ng DOJ at dedesisyonan na kung sapat ang ebidensya para magsampa ng kaso. Hindi raw muna ilalabas ng NAPOLCOM ang resolusyon nila para madaling mahabol ang mga sangkot sakaling ipaaresto sila ng korte. Inaantay namin yung DOJ resolution. Bakit? Kung absuelto, di okay. Paano kung guilty? Paano kung dismissal ang aming hatol? Saan natin hahanapin? Saan natin isa-serve yung mga warrants of arrest ng mga yan? Wala naman sigurong masama kung hawakan namin ng ilang araw pa. Tapos na naman din kami. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.